Umalma ang ilang online sellers sa sinabi ng Department of Trade and Industry na bawal ang no video, no refund policy. Ito lang daw kasi ang pinanghahawakan nilang proteksyon laban sa mga mapagsamantalang buyer. Nasa frontline ng balitang yan si Bea de Guzman. Dumating na ba ang mga parcel mo? Huwag na huwag daw kakalimutang kunan ng video ang unboxing nito. Dahil no video, no return o no refund policy ang kalakaran ng ilang online sellers ngayon. Si Jerry Lime, laging binivideohan ang mga parcel niya lalo na kung mamahalin. Sakali raw kasi may damage o sira ito, hindi magiging pahirapan ang pagbabalik ng item sa seller. Para rin po yun sa mga sa mga seller. Kasi kawawa naman po yung seller kung isa-scam po sila ng mga customer po nila. Pero paalala ng Department of Trade and Industry, illegal ang no video, no return policy. Wala raw batas na nagsasabing kailangang may kalakip na video ang reklamo ng customer pagdating sa mga sira o maling parcel. Yung pagpataw ng additional requirement na i-video habang ina-unbox yung item na na-receive, wala po yan sa batas. At inalmahan naman yan ng ilang online seller. Ang no video, no return policy lang daw ang pinanghahawakan nilang proteksyon para hindi mapagsamantalahan ng mga buyer. Actually, maraming beses akong na-experience na talagang hinayaan ko na lang kasi ang inisip ko, kikitain ko na lang siya sa ibang, siguro sa ibang orders na. Pero yun nga, mahalaga pa rin talaga na videohan nila sa susunod. Yun lang yung tip ko din as a seller kasi na-experience ko ng ilang beses. Ang hinayaan ko na talaga na nalugi po akong nalugi na. Pero wag daw mag-alala ang mga seller dahil mayroong Internet Transactions Act of 2023 na poprotektahan din ang kanilang karapatan. ang Internet Transactions Act, nagkakaroon ng trust and confidence ang ating mga consumers, ganun na rin ang ating mga sellers kasi nilalabas nito ang mga karapatan at saka mga duties din ng mga buyers. Ayon sa DTI, pwede namang dumaan sa kanilang mediation process ang mga reklamo ng customer. Kahit walang video, pwedeng makatulong ang DTI na malaman kung sino ang mga dapat na managot sa mga mali o damaged parcel. Tumatagal ng hanggang 10 araw ang prosesong ito. Kapag napatunayang ang seller ang may pagkakamali, maaari siyang patawan ng hanggang 300,000 pesos na penalty. Nagbabalita mula sa Frontline. Bea de Guzman, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe.